pansamantala po natin ipagpapaliban ang ating series, ang ating Sunday School sa 1689 Baptist Confession. Sapagkat ngayong araw po ay supposedly dapat si Pastor George mag-lead sa atin ng Sunday School patungkol sa 1689. However, nasa ibang lugar po sila kasama ang ating ibang mga kapatid para tulungan po ang ating sister church sa Calapan, Mindoro, kasama na po ang ating mga deacons. So, ngayon po ay okay lang po ba yung acoustic natin yan? Or may echo? Medyo may nararamdaman kasi akong echo. Okay lang po ba? Kel, okay lang? Okay lang. Sige. 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 Kung okay lang sa inyo, edi okay na din sa akin. So, pansamantala po natin ipagpapaliban. At ngayong pong linggo ay pag-usapan po natin etong pinili kong topic patungkol sa religious affection. Actually, ito po ay hango sa libro. Ito po, hango sa libro ni Jonathan Edwards. So, available po siya sa library. Kung may time po kayo, meron po pala tayong library, mga kapatid, sa taas. Kung mapapansin niyo po, wala lang talaga nagbabasa. May library tayo, pero wala lang nagbabasa. Ayan. So gusto ko pong i-encourage ang bawat isa. Ang dami po nating magagandang mga aklat babasahin sa library. At ito po yung isa sa mga maganda. Napakaliit lang at napakanipis. At tignan po natin at pag-aralan yung isa sa mga aklat na kagamit-gamit lalo na sa usapin patungkol sa Kristyanismo. Ang topic po ay treatise concerning religious affection. So, isang pasadahan lang po ang gagawin natin, mga kapatid. Sana ay matapos natin. Ayan. Ayun, gumagana siya. Sige. Ang author po ay si Jonathan Edwards. So, sino po ba si Jonathan Edwards? Ito po, nakalagay dito ay ipinanganak siya noong 17th century. Medyo matagal na po, no? 17, 18, 19, 20th century, ilang siglo na rin. At tinuturing siya na isang dalubhasang teologo at pilosopo. At isa siya sa mga nag-contribute sa tinatawag na Great Awakening sa USA noong 17th century. So ito pong si Jonathan Edwards ay nagpastor sa New York City. So kung familiar kayo sa New York City sa US, noong siya ay 18 years old pa lamang. So 18 years old, kasing tanda ni, sino bang 18 years old sa atin? Si Alfred, mga ganong edad siguro, medyo may kabataan pa na ginamit itong taong ito para maglingkod sa Panginoon. At ang pinakamatagal niya na naging assistant pastor ay sa Northampton. Ayan, nung siya ay nag-a-assist sa kanyang lolo. At isa siya sa mga ginamit ng Panginoon, ayun nga, kasama si John Wesley, Charles Wesley, at si George Whitefield sa tinatawag na Great Awakening. Ano po ba yung Great Awakening? Ito po yung time, yung panahon ng 17th century na ang mga tao sa panahon nila ay zealous sa Christianity. Seryoso. Pamilya ang dumadalo sa iglesia, ang mga kabataan ay interesadong matuto, at bawat tao sa komunidad ay nagsisimba, nagpupuri at nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. At lahat ng street pinag-uusapan po, hindi yung mga iba't ibang usapin, kundi usapin patungkol sa Biblia. Lahat ng tao, lahat ng barangay nung time na yon, mga kapatid. Kaya tinawag itong The Great Awakening. So, pag-pray din natin, sana sa panahon natin ngayon ay magkaroon ng kaisipang patungkol sa Diyos. So, siya po ay isang taong ginamit ng panahon na yun. So, ulitin ko po, ang ating topic ay religious affection. So, sige po. So, affection. I-define muna natin. Yan. Magkaroon muna tayo ng note. Sorry, may pointer ba to? Ma-post. So, affection. Sabi sa dictionary, ang affection daw ay gentle feeling of fondness or
liking. So, fondness, like, o sa madaling salita, yung yung banayad na pakiramdam. Na fondness ay parang like din, same as likeness. Pero alam niyo po ba yung Tagalog ng affection? Ang Tagalog po ng affection, base sa Google, ginugol ko, ay pagsuyo. Pagsuyo. Medyo malayo na siya sa definition nung 17th century, nung time ni Jonathan Edwards. So, ang pinakamalapit daw po na definition ng affection ngayong panahon ay emotion, which is a natural, distinctive state of mind deriving from one's circumstances, mood, or relationship with other. So, ito yung natural na na instinct natin, ng ating isipan, na nagmumula sa sa ating experience, sa mood, o pakikipagsalamuha sa iba. So, nag-iba yung definition nung time ni Edwards hanggang sa time natin ngayon. Actually, makikita rin natin yan sa Bible. Gusto ko kayong bigyan ng example, mga kapatid. Halimbawa, nung 1611, 16th century, ang Bible lang nung time na yon ay King James Version. Tama po ba? So sabi sa King James, 1 Corinthians 13:13. And now, medyo malalim, abideth faith, hope, charity. These three. But the greatest of these is charity. So pag sinabi nating charity, anong una papasok sa isip natin? PCSO, di ba? Charity. Philippine Charity, Sweepstakes Office. So pag sinabing charity, parang ganun eh. So nagbibigay ka ng something. Nagbibigay ka ng kaloob. Pero sa time natin ngayon, 1 Corinthians 13:13, ano ibig sabihin ng charity dito? Love. Di ba? Love. So pwede ba nating sabihin na yung charity ay equal sa love ngayong panahon? Di ba? Charity, mas malalim, mas mataas yung meaning ng love. Kaya nga, ang ginagamit natin ngayon ay hindi charity, kundi love. Ayan. Ano pa? Ayan. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 3, verse 2. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach. So gusto ko lang i-point out yung term na bishop. So pag sinabing bishop, sa panahon natin ngayon, parang ang dating ay Roman Catholic, di ba? Bishop. Di ba? Kasi ginagamit nila yung term na bishop eh. Pero pag pinag-aralan natin, yung 1 Timothy 3:2 at translate sa panahon natin ngayon, ESV, NASB at iba pang salin, hindi bishop eh. Sa sa King James, ang ginamit ay bishop. Pero ang ibig sabihin ng bishop sa panahon natin ngayon ay overseer or pastor. Diba? So iba eh. Kaya i-define natin yung affection ng emotion. Ayan po. Next, preface. So, tignan muna natin yung introduction ng libro. Sabi dito sa preface, sa introduction, what are the distinguishing marks of the people who enjoy God's favor? Those who are on their way to heaven. So, ano-ano ba yung mga distinguishing factor or marks? O ano-ano ba yung mga marka ng mga tao na nag-e-enjoy sa salita ng Diyos? Meron ba? Meron bang marka? Pwede ba nating sabihin, ang marka ng isang taong nag-e-enjoy sa pabor ng Diyos ay membership? Pwede ba nating sabihin attendance? Ano-ano ba yung mga marka? Ayun yung gusto niya sabihin sa atin. Ano-ano ba yung mga marka? Na ang isang tao ay nag-e-enjoy sa pabor na binibigay ng Diyos. O yung mga tao na alam nila na sila ay papunta sa langit. May mga marka ba yung mga taong yun? Ito ba yung taong laging malungkot? Laging nakasimangot? Laging ang tingin sa problema, wala nang pag-asa? Ayun ba yun? Well, tignan natin mga kapatid. Okay. Kasi, paano ba natin siya masusukat? Well, masusukat natin pwede natin masukat ang isang tao kung may sakit siya gamit ang
Ano yung ginagamit natin para masukat na ang isang tao ay may lagnat? Kamay? Init ah. Hindi, di ba? Meron tayong device, thermometer, di ba? Yung thermometer kasi, mini-measure niya yung init ng isang bagay. So masasabi natin na ang isang tao ay may sakit kung mataas ang kanyang temperature. Di ba? Ano pa? Paano natin masasabi na mabigat ang isang bagay? Bigat eh. Ganun na yung buhat. Paano kung bata yung nagbubuhat? Kung matanda, ganun. Paano natin nalalaman na mabigat ang isang bagay? Dahil sa ano? Dahil meron tayong weighing scale. 'Di ba? Meron tayong timbangan. Tama ba? So paano natin malalaman na 1 kilo na? Siyempre may timbangan tayo, may standard pa nga eh. 'Di ba? Malalaman natin kung nandadaya o hindi. So, ang tanong, paano natin malalaman na isang tao ay totoo bang Kristiyano o hindi? So, ayun yung gustong sabihin sa atin ng sumulat. Well, pwede ba nating sabihin na yung isang tao kasi dumadalo ng church eh. Masikhay na dumadalo eh. Pero hindi daw ito yung isang marka. Bakit? Well, pag-usapan natin ang Old Testament. Okay. Kung kilala niyo si King Josiah ng Judah, si King Josiah po ay nabuhay nung time na ang Assyrian Empire ang nagahari sa buong mundo. At yung time na yun, yung Israel o yung Judah ay nasa ilalim ng pamamahala ng Assyrian Empire. Ang ibig sabihin, kung ano yung gustong ipataw o gustong gawin ng Assyria ay dapat sumunod lahat ng nasasakupan niya. Parang ganoon, mga kapatid. Halimbawa, gusto ng Assyrian Empire na Assyrian language lang ang salita, ang language ng lahat ng nasasakupan niya. Yun lang yung sasabihin ng mga tao. At kung sabihin nila na yung religion natin ay ganito at hindi yung religion nila, dapat silang sumunod. Kaya naman, nung time ng Assyrian Empire, ay yung Israel ay sumasamba sa mga pagano. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung ano yung ginagawa nila ng mga Assyrian, ito rin yung ginagawa ng mga taga-Israel. Ang ibig sabihin, imbis na sumunod sila sa Diyos, sumusunod sila sa isang imperyo. Imperyo. Ngunit, nagbago ang lahat. Sorry, medyo history po tayo. Nung namatay yung emperor ng Assyria, o kung kilala nyo, ang pangalan niya ay si Ashurbanipal. Si King Ashurbanipal. Namatay siya, at nung namatay si King Ashurbanipal ng Assyria, nag-collapse yung Assyrian Empire. So, ganito yung nangyari. So, nag-collapse ang Assyrian Empire, medyo lumakas ang Babylon, at gustong talunin ng Babylon ng Assyrian, tapos lumitaw pa yung Egyptian Empire, at uncontrollable that time yung situation. Kaso, ang maganda doon, nakalaya yung nation Israel sa kamay ng Assyrian Empire. Kaya kung papansin nyo, dati nasa loob sila ng bilog, ngayon, nasa labas na sila. At naging independent sila. Naging malaya sila. At ito, yung time na naghari si King Josiah. Naghari si King Josiah. At alam niyo mga kapatid, ang ginawa agad ni King Josiah ay binalik niya mula sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan patungo sa pagsamba sa totoong Diyos. Kaya nga, kung mapapansin nyo, kung alam niyo yung istorya, nung tinatanggal na nila yung mga rebulto, yung mga santo, o anumang hindi kabilang sa templo ng totoong Diyos, ay merong isang priest na ang pangalan ay si Hilkiah.
na nakadiskubre ng Bible. Nadiskubre niya may Bible pala. Meron pala tayong reference. Isipin niyo yun? Kasi that time, nung sakop pa sila ng Assyrian Empire, hindi sila makasamba sa totoong Diyos eh. Hindi sila makasamba kay Yahweh eh. Ang ginagawa nila, sumasamba sila sa sa Diyos-Diyosan. Tapos nung nawala na yon at naglilinis sila ng templo, biglang nakita siguro sa aparador o kung saan man ang Bible. Na-discover ulit, na-rediscover ang Bible. Kaya naman, nung time na yon ay muli silang sumamba sa Diyos. Sa Diyos na sinasamba natin. Ang ganda, no? Kaso, ang problema, sabi sa Jeremiah 3:10, okay, alam natin yung nangyari, di ba? So, mula sa pagsamba sa maling Diyos, patungo sa pagsamba sa totoong Diyos, okay na eh. Tama na yung worship service nila eh. Di ba? Kaso sabi sa Jeremiah 3:10, yet, kaso, sabi niya, for all this her treacherous sister, Judah did not return to me with her whole heart, but in pretense, declares the Lord. Kaso hindi talaga sila sumamba ng wholeheartedly. Yung puso nila ay hindi pa rin tama sa pagsamba sa totoong Diyos. Kahit na meron silang sinusundang reference, which is yung Bible. So hindi yun yung hindi yun yung sukatan eh. No, mga kapatid. Hindi yung attendance yung sukatan. Hindi porket may mga Christian dito, ay Christian ka na. Hindi nakakahawa ang Christianity, hindi nakakahawa ang kaligtasan, mga kapatid. Ang nakakahawa ay sakit. Kaya naman, kinakailangan natin mag-ingat. Ano-ano ba yung mga consequence? Na akala mo Christian ka, kaso hindi pala. Ayan. Many offer to God a false worship, which they think is acceptable to Him, but God rejects. Akala natin, sumasamba tayo no? Pero hindi natin alam na hindi pala kalugod-lugod sa Diyos yung ginagawa natin. Maraming ganyan, mga kapatid. Lalo na sa ibang mga sekta. Well, silos sila, umaattend sila, kasi hindi nila alam na yung sinasamba nila ay Diyos-Diyosan, gawa ng tao. At hindi nila alam, yung sinasamba nila, hindi talaga yun ang Diyos. Kaya naman, nire-reject iyon ng Diyos. Ano pa? Yung consequence. Ayan. Satan deceives many about the state of their souls. In this way, he eternally ruins them. Satan deludes people into thinking they are outstandingly holy, when really, they are the worst hypocrites. So nakakatakot, no? Akala natin, Christian tayo, akala natin, tama yung ginagawa natin, pero meron palang Satanas na nagsasabi lang sa atin na okay yung ginagawa natin. So ayun pa yung mga consequence nun. Isa pa, men commit sin under the illusion that they are serving God. So, they sin without restraint. Ayan po yung mga kahihinatnan. Well, ano ba yung nature? Ano ba yung kalikasan ng emotion? Kanina, dinefine natin yung emotion. Ngayon, ano ba yung nature? Yung kalikasan ng emotion pagdating sa Kristyanismo. Una, yung relationship natin kay Jesus. So sabi sa 1 Peter, though you have not seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. 1 Peter 1 verse 8. So may dalawa tayong nakita dito. Ang una, yung love for Christ. Kahit hindi natin nakita si Jesus,
ay mahal natin siya. Yung ikalawa, yung kagalakan kay Jesus. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. So ngayon, ano ba yung definition ni Jonathan Edwards pagdating sa emotion? So sabi niya, emotion are the more lively and intense action of the soul's inclination and will. So, lively and intense action ng ating kaluluwa. So, lively, ibig sabihin, buhay. Ayan. And intense, medyo matindi na ginagawa ng ating kaluluwa. So, may mga emotion kasi mga kapatid na minsan default na natin eh. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Nanonood kayo ng TV. 'Di ba? Tapos nakakaiyak, Korean eh. 'Di ba, naiiyak kayo? Bakit kayo umiyak? Kasi nakakaiyak eh. Nag-iiyakan din sila eh. Naiiyak na rin ako. So, ayun ba yung emotion na tinutukoy dito? Hindi. Kasi, hindi naman talaga siya related sa'yo eh. Kamakalawa, makakalimutan mo na yun. Bakit ka umiyak dahil doon? 'Di ba? Ano pa? Minsan nai-emotion ka kapag nagbabasa ka ng balita eh. 'Di ba? Tumaas na naman yung krudo, presyo ng krudo. Namatay yung celebrity na ganito. Ano pa? 'Di ba? Na-emotion ka eh. Kaso, ito yung mga mga mabababaw lang na emosyon na hindi natin tinutukoy dito. O kaya minsan kapag napadaan ka o sumakay ka ng jeep, may naririnig kang nag-uusap, pero hindi mo naman kaano-ano, minsan nakikinig ka na emosyon ka din eh. Bakit kaya, 'di ba? Parang gusto mo rin makisali minsan eh. Pero hindi mo naman siya kilala kaya hindi ka na lang hindi ka na lang nagsasalita. Yan. Tama ba? O minsan yung kapitbahay natin, 'di ba? Naririnig natin nagtatalo, nag-uusap o may lalabas din tayo minsan para lang makinig ano ba yung topic nila. Pero hindi naman talaga gusto lang natin makiusyoso. 'Di ba ganon? Minsan. O madalas ba? Hindi rin alam mga kapatid, pero hindi ito yung tinutukoy ni Jonathan Edwards pagdating sa emotion, kundi yung emotion na masigla at intense na may kinalaman sa ating kaluluwa. Ayan. So, meron daw dalawang part yung emotion. Una, yung understanding. Ayan. Understanding, the ability to examine and judge things. Tama ba? So, bago tayo ma-emosyon mga kapatid, kinakailangan may maintindihan muna tayo sa nangyayari. So, dapat pag-aralan muna natin o dapat timbangin muna natin at doon pumapasok yung understanding, yung alam mo sa bagay na yun. Kasi minsan na-emosyon ka, hindi mo naman alam yung pinag-uusapan. Minsan nakakaps lang yung nag-chat sa isang messenger, na-emosyon ka na agad. 'Di ba? Tama ba? Minsan may exclamation point lang. Nag-chat sa'yo, akala mo galit na. Hindi. Sabi doon, yung understanding, na tutukoy dito, ay examining and judging yung mga bagay-bagay. Ikalawa, yung will. Ito na. After mo ma-examine, syempre gagawa ka na. Yan. The power that enables us to look at things as liking and disliking them. Pleased or displeased. Approving or rejecting. Ayan. So will. Ano ba yung will? Yung gawa. Yung gawa natin. So nakadepende eh. 'Di ba? Tama ba? So kung ayaw mo sa isang bagay, ano gagawin mo? Kapag ayaw mo sa isang bagay, lalayo ka. Tama ba? Kapag ayaw mo sa isang bagay, disapprove ka or displeased ka, lalayo ka. At hindi ka magiging interesado. Pero kapag gusto mo, anong gagawin mo? Lalapit ka ngayon. 'Di ba? Kanina, kung hindi ka interesado, lalayo ka. Pero kung interesado ka, lalapit ka. Hindi naman mga kapatid, literal na lalapit ka. Kundi
itutuon mo yung attention mo. Itutuon mo yung oras mo. Makikinig ka sa Kanya. At gagawin mo yung action na yun kasi interesado ka. Halimbawa, sa pagbili, di ba? O sa ano, sa mga ginagawa mong importanteng bagay, pagpili ng trabaho, nakita mo job posting, hinahanap HRM. Kinakailangan ng hotel nito, ng HRM. Ang laki ng sahod, ang ganda ng benefits, di ba? May kaso accountant ka eh. Hindi ka na magiging interesado. Imbis na lumapit ka, lalayo ka. Di ba? Ayun. So ano-ano ba yung mga emosyon na tinutukoy sa ating topic? So ito yun. Love, hatred, desire, joy, and sorrow. So, o nga pala mga kapatid, dahil ang daming dumating ngayon, ang ating topic ay religious affection na hinango sa libro ni Jonathan Edwards. So ito po yung ating topic ngayon. At available po ito sa library. So ina-encourage ko po yung bawat isa na tumingin din sa ating library. Ayan, i-maximize natin, i-utilize natin yung ating library kasi ang daming mga gandang mga aklat babasahin. Ngunit hindi natin siguro na-recognize o napapansin. So, I encourage you mga kapatid. May mga Tagalog, English na babasahin. So, kung may time kayo, sana may time kayo, bisitahin natin ang ating library. Ayan. At tumingin din ng mga books na magaganda. So, ano ba yung klase ng emosyon? So, alam natin, pag-ibig, galit, yung desire natin, yung kasiyahan, o kapighatian. Siyempre, kapag mahal natin yung tao, anong emosyon mo? Di mahal mo, di ba? Kung ayaw mo, kung galit ka, ano sabi? Alangan namang mahalin mo, ano gagawin mo? Lalayuan mo at kamumuhian mo. O kung gustong-gusto mo yung isang bagay, anong gagawin mo? May desire ka na gawin yun di ba? Meron kang kagalakan. At meron ding kapighatian. Ayan. Emotion naman, pagdating sa Christianity, pagdating sa atin, pagdating sa usaping Kristyanismo, the Christianity which God requires does not consist in weak, dull, and lifeless wishes, raising us only a little above apathy. So madalas, yung emosyon natin pagdating sa usaping patungkol sa Diyos ay malabnaw, mababaw, dull, manhid, magaspang. Pero sabi dito, hindi yun yung hindi yun yung nire-require ng Diyos sa atin. Hindi yung weak emotion, kundi yung lively emotion. So mga kapatid, ano ba yung emotion natin patungkol sa Diyos? Mababaw ba? O malalim? Yun yung tanong. Sige. Sabi sa Romans 12:1, Christian must be fervent in spirit, serving the Lord. Diba? Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Pag sinabing fervent, di ba, merong dapat kasikhayan, merong init, merong alab. Ang tanong sa atin dito, ganito ba tayo? Yung ating emotion ba patungkol sa Diyos ay may alab, may init, o sinasabi natin, di, okay, kaya na nila yan. Sabi sa Romans 12, verse 11, fervent in spirit, serve the Lord. Ano pa? Sabi sa Deuteronomy 10:12, Israel, what does the Lord your God require of you? Ano ba yung pinag-uutos sa atin ng Diyos? But to fear the Lord. Ito isa sa mga emotion, di ba? Fear. Katakutan natin ng Diyos. To walk in all His ways. Ito pa yung isang emotion. To love Him. To serve. Serve the Lord your God with all your heart and with all your soul.
Nakikita natin yan. Pero yung emotion ba natin, yung nararamdaman ba natin, ano? Sa harapan ng Diyos. Isa pa, Deuteronomy ulit. Deuteronomy 6:4-5. Hear, O Israel, makinig kayo, Israel. The Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength or might. So, di ba? Yung emotion natin, mahalin natin yung Diyos. Pero ano ba yung action? So, naintindihan natin. Naintindihan natin, pero yung emotion natin, mahalin natin, pero yung will, ano yun? Yun. Kinakailangan natin gumawa, mga kapatid. Ayun sinasabi sa atin ng Deuteronomy. Sabi ni Jonathan Edwards, sorry. If we are not serious in our Christianity and our wills are not vigorously active, we are nothing special. We are nothing special. If we are not serious in our Christianity and our wills are not vigorously active, we are nothing special. Are we? Yan yung tanong sa atin. Bakit hindi ka Christian? Kung yung emotion mo patungkol sa Diyos ay malabnaw, malambot, walang pagmamahal at pag-ibig. Hindi, mahal ko ang Diyos eh. Pero yung emotion, hindi lively. Diba? Well, may mga example na binigay sa New Testament na gaano ba kaseryoso ang isang tao pagdating sa Kristyanismo. Ito yung binigay ni Apostle Paul eh. Sa 1 Corinthians 9:24, sabi doon, do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run, that you may obtain it. Run. Running. Gaano ba kabigat yung running, mga kapatid? So, yung tinutukoy dito, hindi yung yung running na inutusan ka ng nanay mo dahil, bumili ka na ng suka, bitis maano na yung paksiw natin. Hindi ganon, mga kapatid. Iba yung running na inutusan ka ng magulang mo na bumili sa tindahan. Yung running na tinutukoy dito ay merong preparasyon, merong conditioning. Dahil makikipag-compete ka sa ibang atleta sa buong mundo. Yung running na tinutukoy dito, yung conditioning every day. 'Di ba? Meron kang coach, meron kang training, meron kang diet, at yung iba pa nga merong nutritionist, sariling nutritionist. Meron ding strategy. So yung running na tinutukoy ni Apostle Paul dito ay may paggawa, merong emotion, merong commitment na nakapaloob. Hindi lang basta takbo na isang araw, kundi takbo patungo sa Diyos, patungo sa langit. Aba, meron pa. Ayan, wrestling. Hindi ko alam kung unang panahon ay kasama sila sa Olympics yung wrestling. Pero, for we do not wrestle against flesh and blood. So, ito yung ginamit. But against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Ginamit yung wrestling sa pakikipaglaban sa sa kasamaan. Ibig sabihin, kaya mong makipaglaban. Kasi equip ka. Lumalaban ka. 'Di ba? Wrestling eh. Ibig sabihin meron kang kabuno, meron kang katunggali na dapat mong pabagsakin, na dapat mong talunin. At sabi ni Apostle Paul dito, ano daw 'yun? Yung flesh, yung laman, yung mga bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos, nakalaban ang Diyos. Diba? Sabi dito, sorry mga kapatid kasi hiniram ko lang to kay Jonathan Edwards, kaya yung mga quotes natin ay sa kanya. Pero ang gaganda naman ng mga sinabi niya. Ayan. It is why many people hear God's word telling them about infinitely important things. Diba? Marami ng mga preachers ang nagsasabi sa atin na mahalaga ang salita ng Diyos about God and Christ, sin and salvation, heaven and hell.
Yet it makes no change in their attitude or behavior. Kaso wala nangyayari sa kanilang emotion, sa kanilang behavior eh. Sinabi na ng preacher, sinabi na ng pastor, ay, manampalataya kay Jesus. Makasalanan ka. Ang isang makasalanan ay papuntang impyerno. Diba? Ngunit ang sasampalataya sa Diyos ay makakapiling siya sa langit. Pero lahat ng ito ay walang epekto sa kanya, sa kanyang attitude, sa kanyang behavior, sa kanyang emotion. Bakit? Ito, the reason is simple. What they hear does not affect them. It does not touch their emotion. Diba? Hindi kasi nila naintindihan eh. Hindi nila naintindihan yung mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya yung emotion nila ay hindi affected. So sana mga kapatid, kung may ganyan man sa atin, ay maintindihan natin na ang emotion pagdating kay Jesus, pagdating sa Diyos, ay importanteng bagay. At dapat lang talaga tayong ma-emosyon. Hindi natin kinakailangan maging hysterical, emotion sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa ating init ng pananampalataya. Yan. Examples of holy emotions. So, yung mga banal na emotion. So, si David, the man after God's own heart, nagsulat ng Psalm. Oops. Si David. At yung Jerusalem ay ginawa niya na center of worship service. Ganon kasi siya ka-emosyon pagdating sa Diyos eh. Ganon yung pag-ibig niya sa Diyos. Sino pa? Si Apostle Paul. So, kalala natin si Apostle Paul. Misyonaryo, apostle. Sabi niya dito, palipat yan. 2 Corinthians 5:14-15. For the love of Christ controls us, because we have concluded this, that one has died for all. Therefore, all have died. And he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised. So, bakit ba tayo nanampalataya kay Jesus? Bakit ba siya namatay sa atin? Para daw tayo, hindi na natin ikabuhay yung mga kinabubuhay natin, kundi mabuhay tayo ng ayon sa Kanya. Philippians 4, verse 1. Therefore, my brothers, whom I love. Ito, binanggit ni Apostle Paul, nung nagmi-mission siya mga kapatid, tingin niyo ba meron siyang emotion si Apostle Paul? O wala? Hindi, iwan ko na yan dyan. Bahala na kayo dyan, nag-mission na ako. Iwan ko na kayo. Total, inanahon ko na, ininstrukan ko na kayo, binigyan ko na kayo ng leader. Hindi eh. Yung pag-ibig niya, yung emosyon ng pag-ibig niya nandun pa rin eh. Sabi niya dito, di ba? Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. Nandun pa rin yung pag-ibig at pagmamahal niya sa mga tao na kanyang pinaglingkuran. Ayun. So, ano-ano ba yung mga duties natin bilang Kristiyano? Una, prayer. Ito isa sa mga responsibility ng isang Christian. Manalangin. Nanalangin po ba kayo mga kapatid? So bakit ba tayo nananalangin? Siyempre, una, magpasalamat sa kanyang binigay, purihin siya sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang katanyagan. Ano pa? Magpasalamat, okay, magpuri. Siyempre, yung paghingi. Mahilig tayo humingi, hindi nawawala yan sa ating panalangin. Di ba? Yung ating paghiling sa Diyos sa lahat ng bagay, pag-iingat, ano pa? Pagkain,
proteksyon, kalusugan, syempre. Pero bakit ba tayo nananalangin sa Diyos? Sabi niya, we declare that our prayers will move and affect our hearts with what we express. And in this way, to prepare ourselves to receive the blessings we ask. So sa mga ginagawa natin, kaya tayo nananalangin, ay para ulit ipaalala sa atin lahat ng ginawa ng Diyos sa atin. At para yung emotion natin ay ma-move away, far, hindi. Ma-move towards God. Di ba? Para lalo tayong mapalapit sa inyo. Isipin nyo, na-experience nyo ba, nanalangin kayo, palayo kayo sa Diyos? Di ba hindi? Pag nanalangin kayo, palapit eh. Di ba? Yung emotion nyo, yung nararamdaman nyo, nire-ready nyo yung sarili nyo para makipag-usap sa Diyos. At kapag nag-uusal tayo ng ating sasabihin sa Diyos, yung emotion natin, yung pag-ibig natin, yung petition natin, ay lalo nating nararamdaman. Kasi, nananalangin tayo. Nararamdaman nyo ba yun, mga kapatid? Hindi. Hindi pala eh. No? So, yun yung dapat nating maramdaman. Kapag tayo ay nananalangin. Ano ba? Ayun, syempre yung papuri. Lagi dapat natin siyang pupurihin at sasambahin. Kapag may nagawa ba kayong bagay na maganda, o bagay na kapuri-puri, o bagay na natapos, achievement, sino ba yung una nyong pinapasalamatan? Sarili nyo? Galing. Ganun ka pa, no? Di ba yung Diyos? Ay, thank you Lord, nakapasa ako sa exam. Ay, thank you Lord, may nakain na naman kami sa araw-araw. Thank you Lord, may bago akong ganito. Thank you Lord, di ba? Lagi tayong ganun eh. Lagi dapat laman ng ating panalangin, laman ng ating buhay ay pasasalamat sa Diyos. Pag nagpapasalamat tayo sa Diyos, ibig sabihin nun, hindi natin ina-acknowledge na gawa natin yung bagay na yun. Kundi gawa niya. Siya ang may katugunan. Diba? The duty of singing praises, so praises, pwede sa pamamagitan ng pag-awit, diba? At panalangin to God, pero sabi niya dito, ay patungkol sa papuri, sa pag-awit. The duty of singing praises to God excites our spiritual emotions. The reason is this: when divine truth is expressed in poetry and song, it has more of a tendency to impress itself on us and move our emotion. So kapag umaawit ba tayo sa Diyos, lalo na ang gaganda ng mga inaawit natin. Hindi pa ulit-ulit, may laman, puno ng doctrine, puno ng katotohanan patungkol sa Diyos, ay nai-emotion ba tayo? Meron bang kinahihinatnan, namumove ba ang ating pagkatao, ang ating kaluluwa patungo sa papuri, pasasalamat sa Kanya? Sana naman, mga kapatid. So, meron na lang akong dalawang slides. Ayun, natapos natin on time. Next. Ayun, preaching. One great reason why God has appointed preaching in the church is to impress divine truths on our hearts and emotion. Ito yung isa sa mga importanteng bagay eh. Kapag hindi ka nakinig, wala mangyayari sa'yo. Wala ka naiintindihan. Kung wala ka naiintindihan, yung emotion natin, yung pakiramdam natin, ay wala. Dull. Lifeless na naman. Diba? Isa sa mga dahilan kaya meron tayong preaching. May preacher na naglalahad ng katotohanan ng salita ng Diyos ay para para ipalala sa atin na tayo mga makasalanan. At hindi dapat tayo mag-move in. Hindi dapat tayo lumapit doon. Tayo ay lumayo. Ang ating emosyon ay lumayo patungkol doon. Diba? Kaya tayo may preaching ay para ipaalam sa atin na merong Kristo na nagligtas sa atin. At naintindihan natin yun. At ang ating will ay dapat palayo o palapit? Dapat naman palapit. Yung ating emotion yung magdadrive sa atin nun.
Kaya mahalaga ang pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung mapapansin nyo mga kapatid, lalo na sa mga attenders natin ngayon, meron ba tayong mga attenders or regular attenders? Yung preaching, yung ating center ng worship. So meron tayong, syempre, reading, merong singing, merong offering, and then preaching. At ginagawa natin yun, hindi lang umaga, pati hapon. Kasi naniniwala tayo na ang pagsamba sa Diyos ay hindi lang umaga, kundi buong araw. Kaya nga ang tawag sa araw ng linggo ay hindi family day, kundi Lord's Day. Kaya kinakailangan yung dalhin dito yung family nyo. Okay? Tuloy po ba, amin po ba mga kapatid? So, kaya ang ating church ay laging sabik na mangaral. At lagi natin pinapahalagahan na ang pangaral ng salita ng Diyos ay hindi dapat galing sa tao, kundi galing sa Biblia, sa salita ng Diyos. At sana mga kapatid, makinig tayo para may maintindihan tayo. Nang sa ganon, mamove yung emotion natin. Palapit sa Diyos. Last. Ayun. Baptism and Lord's Supper. Ayan. Kapag may baptism, ayan, isa sa mga responsibility and duties natin, may baptism. Ano yung ginagawa natin? Ano yung pakiramdam natin? Ano yung emotion natin? Hindi, uwi na ako. Tapos na yung worship service, tapos na yung preaching. Nag-doxology na eh. Binubuksan pa lang, labas na sa gate, tapos So, isa pala sa mga responsibility natin para ma-stimulate ang ating emotion ay yung baptism. Bakit? Kung maintindihan natin ang meaning ng baptism, seryosohin natin to. At hindi tayo basta-basta aalis at i-witness natin ang ginagawang baptism sa harapan. Bakit? Kasi pag sinabing baptism, ito yung event na merong tao na nanampalataya sa Diyos, na merong taong nagsisi sa kanyang kasalanan, na merong tao na handang lumapit at magsuko ng kanyang buhay kay Jesus. Ano yung dapat nating reaksyon bilang isang Christian? Ano yung dapat nating reaksyon bilang mananampalataya? Ano ba? Kailan? Christian naman yan eh. Hindi naman yan importante. Wala naman yung kinalaman sa akin eh. Ganun ba? Yung ating reaksyon? Hindi ko naman kamag-anak yan eh. Diba? Hindi ko nga nakakausap yan. Hindi, pero sinabi dito ni Jonathan Edwards, ang baptism ay nag-i-stimulate sa ating emotion para luwalhatiin ng Diyos. Dahil ang baptism ay nagpapakita na ang Diyos ay may niligtas na kaluluwa. At dapat ang buong Sovereign Grace Christian Church ay masaya na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Sorry po mga kapatid sinabi ni Jonathan Edwards. Lord's Supper. Okay. Sa Lord's Supper, so ginagawa natin to every month, once a month. So, minsan, pakiramdam natin sa Lord's Supper ay agawian na, mechanical, lagi na natin ginagawa yun, parang baliwala eh. Pero, ang ganda na sinabi niya dito eh. God has ordained that we should see the gospel displayed before our eyes in visible symbol so that it will affect us more. So, yung baptism, pinapakita doon, di ba? Visible symbol siya eh. Lalo pa nga, yung Lord's Supper, di ba? Lagi natin inaalala. Pag kumakain at umiinom tayo sa ating Lord's Supper, dinideclare natin na tayong lahat na nagpa-participate ay naniniwala at nananampalataya. Mga kapatid, baka hindi nyo alam
Kain lang kayo ng kain, inom lang kayo ng inom. Ibig sabihin, naniniwala kayo wholeheartedly, nananampalataya kayo wholeheartedly na si Jesus ay nabuhay, namatay, at muling nabuhay. At iyon ang inyong statement. At iyon ay ang ating paninindigan. Kung kakausapin ka ng kakilala mo, totoo ba na namatay at muling nabuhay si Jesus? May pruweba ka ba? Ito, lagi namin ginagawa. Naglo-Lord Supper kami every month para patunayan na lahat ng Christian, mula pa nung kay Jesus, mula ngayon, ay ginagawa yun. Diba? Isipin niyo kung naputol kaya yun. Diba? Isa kasi yun sa mga pruweba na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. So mga kapatid, again, ang ating topic ay religious affection. So, sinulat siya noong 17th century. Siguro, pwede natin i-transfer yung religion. Actually, pag sinabi kasing religion sa panahon natin ngayon, ang daming religion, di ba? Mormons, INC. So, noong 17th century, wala naman yung mga yan eh. So, ang gusto lang sabihin sa atin ni Jonathan Edwards dito, yung religion na tinutukoy niya ay yung Christianity. Yung pagsamba sa totoong Diyos, sa Diyos ng Biblia, ay kinakailangan merong emotion, merong affection. Ang tanong sa atin, meron ba tayong affection patungkol sa Diyos? Sana po, meron. At sana may natutunan tayong aral ngayong umaga. Purihin ang Panginoon. May mga tanong po ba tayo? Or clarification? Sige, Michael. Elaine? Sige, ikaw na bilang representative ng Group 3. Sige. Sa mga Christian na patuloy na nagtitip pero wala naman sila inuupan. Wala rin passion. Ayun, na sa church niya. Ano na tayo? Ano yung mga binigay ng advice? Advice. Wow. So, katulad ng sinabi ni Jonathan Edwards, kung Christian ka, sorry mga kapatid, wala kang pinapatamaan ha. Ito yung book natin. Kaya sinabi niya wala tayong magagawa eh. At ayun yung nakalagay sa Bible eh. Kung Christian ka mga kapatid, at malamig ang iyong pagtingin, ang iyong pagsinta, ang iyong pagsuyo. Kasi tingin mo ba kung yung asawa mo, ganun yung treatment mo, matutuwa ba sa'yo? Diba? Matutuwa ba sa'yo yung asawa mo kung hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya pinapakitunguhan na maganda, malabnaw? Diba masarap ang kape kapag mainit, pero pag malamig na, ganun din naman mga kapatid. Isipin niyo yun, diba? Kapag malamig, kahit yung asawa mo magagalit, ano pa kaya yung Diyos? Ano pa kaya yung Diyos? Ano yung dapat mong gawin? Dapat ka magbasa ng Bible. Ano ba yung duties and responsibility mo bilang Christian? Ayun yung una mong gawin. Diba? Kasi doon sa Bible, syempre, binabasa natin, ano ba yung natatanggap natin sa Diyos? Sinabi ni David, diba? Ang Diyos ang aking pastol. O siya yung nagpapastol sa atin. Ano yung dapat natin gawin? Bumawi tayo sa Kanya, diba? Maglingkod tayo sa Kanya. So, paano ka ba maglilingkod sa Kanya? Sa pamamagitan ng paano tayo naglilingkod sa Diyos? Minsan, iniisip natin ang paglilingkod ay pagluto, syempre paglilingkod dyan. Pagtayo sa harapan, paglilinis. Well, tama yan, paglilingkod dyan. Pero mga kapatid, isipin nyo, naglilingkod din kayo sa Panginoon kung kahit nga sa ngiti lang eh. Ngingitian mo na yung kapatid, kakamayan mo. Diba? Kukumustahin mo. Naglingkod ka na sa Panginoon eh. O kaya umaten ka ng maaga. Hindi ka katitisuran. Late na naman si brother Diba? Hindi. Ano pa? Maging encouragement ka sa iba.
Baka may advice ka. Nice. Okay ka na? Okay. Hindi nga. Sige. Pero mga kapatid, meron tayong duties and responsibility bilang mga Christian. So, hindi lang tayo Zimbabwe. Simba uwi. Pagtapos ng preaching, uwi. Pagtapos ng punta, uwi. May responsibility din tayo sa ating mga kapwa Christians. Diba? Sabi ni Apostle Pablo ay mag-ibigan kayo. Diba? Ibig sabihin, maging concern kayo sa bawat isa. Paano natin ginagawa yun? Sa pamamagitan syempre ng communication. Diba? Kung gagawin natin yun, mga kapatid, tingin ko magiging healthy ang ating church. May question pa? Ay, ma'am. Pag-trigger natin, bakit sila na dito na nakakapag-invite sa preaching? Baka isip nila, sa kanila naman sila nakadepende na lang lagi sa preaching. Once a week lang naman yung preaching. Baka. Pero sa ako naman nakakita na dapat provide. Okay. So, tama naman sinabi ni Elaine, So, isa sa mga mahalaga na means of grace ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ito yung sentro ng ating pagsamba. Pero meron ulit tayong responsibility para maging makatulong sa ating paglagong Kristiyano, para makatulong sa ating emosyon na sambahin ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. So sana lahat tayo dito nagbabasa rin ng salita ng Diyos, ng Biblia. Thank you, Elaine. Ate Joanne. Ayaw dyan? Hindi, kinumusta lang po kay tate. Ayun. Para na-emotion ka na dyan. Next time naman, si John Owen naman, no? Siguro si Pastor George kay John Owen. Medyo malalim-lalim si John Owen. Okay, kung wala na pong tanong, ay 10:80 na, ay mag-break po muna tayo. At ihanda natin ang ating sarili sa ating pagsamba. At hinihiling ko po yung lahat ng kalalakihan ay pumunta sa ating second floor para manalangin. Maraming salamat po sa pakikinig. At manalangin po muna tayo. Dahil namin Diyos, muli nagpapasalamat kami sa aming napakinggan. Patuloy niyo po kaming ibaba nang sa ganun kayo po ang maitaas. Tulungan niyo po kami na maging responsabling mga Kristiyano. At dalangin namin, Panginoon, na ang aming pagsamba ay maging kalugod-lugod sa inyo. Pinupuri ka namin sa aking Jesus. Amen. Thank you.